Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, brother. Sorry ha. Sorry, mali. Brother Jando. Yung Simala Church sa Sigodon, Cebu, may nabasa ako na hindi siya under ng Archdiocese of Cebu. Kumbaga, hindi siya na-recognize as Catholic. How true is it? Ay, yung ko lang narinig sa'yo yun eh. Hindi pa ako nakapunta ron eh. Tanungin natin si Brother Tata, baka may alam siya doon. Brother Tata. Yes, pagpunta namin dito doon sa Simala, yung nag-outing kami sa kami kasama ng pamilya ng Dexidi at mayroong 10 masigurong kaparan o 11 kaparian kasama namin ng aming Archbishop. Bisita namin sa Simala, si Bishop Martin mismo ang nanguna sa siyang mass presider sa sinagawa nga misa doon dahil yun ang sa panahon yun is death anniversary ba yun sa kanyang ama. So hindi yun totoong na hindi yun sa Katoliko dahil ang mag-imbita pangalawa ng pagkakataon nakapunta dito sa aming diocese ang Birhen ng Lindugon sa Simala, brother, sa Sis Edna. Okay. Brother approve na ba siya ng Vatican? So far, wala po yung idea dyan, pero i-recognize naman yun sa Archdiocese ng Cebu. Okay, next. Since hindi siya recognized hindi siya approved ng Vatican, same din ba yun siya sa Mediatrix Lipa or other apparition or something na kasi may nagdebosyon. Ano daw ba ang gagawin nila doon na yung grupo nila ay nagdebosyon sa Simala and then hindi naman siya approved pa ng Vatican? So, wala po akong idea dyan. Pero ang alam ko lang na ang daming magpunta doon para mag-prayer intention. And then, explanation po sa mga team nila, ang makabigay ng himala o milagro na dininig ang kanilang prayer dahil yung mga monk at madre ay yung lulukduhin yung mga prayer intention, brother Jando, while na nagpre-pray sila sa intention sa lahat ng mga papel na nandun ang mga prayer intention nila. So epektibo yun dahil ang may prayer warrior pala sila para sa mga intention. So yun ang pagpunta namin, ang daming mga wheelchair doon, mga sa mga lumpo na consider nilang milagro, nakalakad na, mga document yon, mga pang mga pandon. So isa yon sa explanation na ang Birhen ng Simala dahil yung mga grupo nila sa prayer warrior, yun ang magdala ng mga prayer intention sa lahat ng gustong magpa-pray sa Birhen ng Simala. So yung pag-devotion, wala po kong idea dyan, Sis Edna. Baka may idea yung mga kasama natin. Basta natin pinag-burnot na recognize yun sa Archdiocese of Cebu.
Okay, brother. Salamat. Sana nakinig yung nagtanong. Okay, kay Sis Weng topic na lang siguro sa susunod. Actually, wala namang, di naman yun iba. Si Mama Mary lang yapon yun, sis Ed, ha? Para sa nagtanong. Alam niyo ba yung kwento ng Simala brother pala? Sorry ha. Kaya wala po akong background. Katulad dito sa amin mayroon kaming identity dito sa amin na Berhen Sakota, Nuestra Señora del Triunfo de la Cruz, in short, Berhen Sakota. Magpipista po kami by July 16. Dinadayo dito, kahit yung mga taga Cebu, taga ibang mga rehiyon, magpunta dito dahil na-feel nila na may mga milagro. Sinagot ang kanilang mga prayer. So pero yung Berhen Sakota namin dito, si Mama Mary pa rin yun. Pero katulad ng mga apparition ng Mama Mary, kung saan siya nagpakita. So, yan ang identity na. Berhen sa Lourdes, Fatima. So, yun lang. Pero Mama Mary, din yun. So, ang iba, mag-devotion. Katulad, may devotion namin dito sa Berhen Sakota. Actually, hindi yun na-recognize ng Vatican, pero recognize yun sa aming archdiocese. So, yun ang aming tinatawag din na patron namin sa mga misamis noon, yung Berhen Sakota namin dito. So, ang daming mga testimony na sinagot ang kanilang prayer, considered na milagro. Pati yung isa sa nag-testimony na interview interview last July, yung Madre na sign sa Triumphant Cross na sign sa Sakota, na yung pinsan niya na i-schedule na para CS kay ano ba yon ang hindi nakapastar yung sanggol sa kanyang sinapupunan, na-schedule na mag-CS. So in-intention niya palagi umaga at sa hapon bago siya umuwi sa kanilang kumbento, pero intention niya na humingi siya ng tulong ni Mama Mary sa Berhen Sakota na hindi matuloy yung CS dahil involved yung malaking pera, di ba? Basta TS. So, sabi ng Madre, milagro dahil normal ang celebration sa pinsan. Hindi pala pinsan, yung matandang kapatid niya, matandang kapatid. So, isa yun sa testimony ni Sister kalimutan ko. Kasama namin yun pagpunta namin sa Cebu. Miretso pala. Isa sa mga testimony niya, yung ongoing ang Novena Misa sa Berhen Sakota namin dito. So, ang dami pang mga testimony, pero actually, si Mama Mary pa rin yun. Hindi yun ibang Mary, hindi yun ibang Berhen. Dito lang siya nagpakita ng milagro sa amin. So, yun lang siguro katulad ng sa Berhen ng Sibanda. Basta ang pinaka-importante, recognize sa local ordinary o sa mayroon tayong jurisdiction, ecclesiastical jurisdiction. So, recognize yung sa Archdiocese ng Cebu. So, yun na. Ang pinaka-importante lang siguro. Sis Ed. Okay, parang may nag-pop up sa ano ko. May nag-pop up sa ano ko kasi sa isip ko. Kasi linking to sa Mediatrix Lipa, 'di ba may simbahan doon. So ang simbahan recognized sa Archdiocese pero yung apparition na hindi. Roger, on that, yung apparition na sinasabi ng isang madre, deklarado naman yun ng Vatican nga hindi yun authentic, hindi yun totoo. At saka na-trace nila na yung naturang madre is with your respect contaminated pala process. So isa yun sa mga resultas investigation na fake, hindi yun authentic ang naturang operation. So with your respect sa kapatid natin na yun ang dahilan na si Padre Gamading, isang resources na demanda ng isang kaso yung religious failing dahil yung mga nagdevotion medyo masakit sa kanila yung
pahayag ni Father Cabading, pero base lang po sa ang pahayag Father Cabading, base lang po sa deklarasyon ng Vatican, di ba? So, kung ang Vatican nagdeklarar nga hindi yun authentic ang naturang apparition, so actually, ang apparition, pwede tayo maniwala, pwede hindi naman yung dogma eh. Dogma natin po yung for Dogmas of Mary, yon ang dapat nating tanggapin. Kahit pag obispo tayo, obispo ang hindi tatanggap. Katulad ni Bishop Mysterious Constantine Paul, tininay na niya ang Mother of God ni Mama Mary. Yung God died at Mother of God, may ano lang yun, may significance lang yun na dogma, na doktrina. Diba? Pero ang ibang mga safety, mismo ang ano ni with due respect ni Brother Soap sa kanyang katinawan at Handbook the Catholic Faith, ang Mother of God niya is figurative pa rin, hindi pa rin literal. So, yun ang dahilan na sa dadail, figurative ang sa kanila, hindi literal. So, yun lang, since basta operation, hindi tayo obligado na maniniwala, pero pagdeklarar sa Vatican, kailangan lang maniniwala tayo, pero hindi makasalanan kung hindi tayo maniniwala dahil hindi yung dogma ng senior sa about Mariology.